tayo sa tirada. Dahil lagi naman nating niyayanig itong kampon ng mga bangag. So, mga kababayan ay nagpaplano, nagbe-brainstorming pa rin sila kung paano sila makakuha ng forensic expert na pwede nilang bayaran. Ayon sa ating puting ahas, ika-counter daw nila itong ating forensic result. Tignan natin kung saan sila makakakuha nitong ika-counter nila na kaya nilang bayaran, you know? At pagsabi ko nga sa inyo, magbabakbakan kami sa korte, ebidensya, counter to counter. Kung si Marcos Jr. ay magkakaso na ang video na present natin ay deepfake or sinasabi nila na face swap and AI. So, ngayon ay litong-lito sila dahil talagang nag-uumapaw na ang mga ebidensya, di ba? Sabi dyan nga si Cathy Binag and everything. But, lingid sa aking kaalaman, mga kababayan, eto, walang puting ahas. Pero eto yung mga vloggers, no, na, especially mga vloggers na nagsasalita patungkol dito kay bangag sa mga bangag na gobyerno. Alam niyo ba, okay, nung lumabas o nagpa-interview si Cathy Binag, yung mga luma kong mga reels, yung mga pa-cute-cute, mga pasayaw-sayaw na ganyan, pasayaw na bonggang-bongga, ay inatake ng mga trolls. Okay? Inatake ng trolls. Can you believe that? Yung post ay April pa. Okay, yung nasa cruise ako, nag-emote-emote akong ganon. So, may nagtag sa akin, okay? May nagtag sa akin dun sa post na yon. So, ngayon mga kabadsyanek ko, yung mga comments 6 days ago, okay? 6 days ago, 5 days ago, pare-pareho yung comment nila. Pare-pareho yung comment, organized crime, organized trolls. Organized trolls, tapos pinagdugurgur ko sila. Kasi, sabi nga ni baby girl, sa Astrogando sa SOT, kailangan silang burahin sa mundo ng social media kasi sila ay bayad ng mga bangag. Okay? At yan ay utos ni Lisa Tanas at inaatake yung mga post ko na mga luma na hindi naman political. Actually, nag-emote-emote ako ganyan. So nakita ko kaya ginorgor ko kayo lahat. Ginorgor ko yung mga trolls ni Lisa na binabayaran niya. Kaya sinasabi ko sa iyo yung mga tirada nito, mga jutang ginimes, dahil nagsasalita ako, kayo, ay talagang tirada pulborado, sabi ni Dens. Talaga naman gusto nilang manipulahin yung narrative sa social media. But they're not gonna win. Kasi nandiyan dyan kayo at ako talaga namang ginagawa ko yung pag may mga time ako talaga na extra tinitignan ko kung sino yung mga trolls. So ginugurgur ko sila. As magkikreate sila muli ng bago. I-block lahat ng trolls, sabi ni Liz Vergara. Kasi ngayon nagdagdag na naman sila ng trolls. Di ba? Sinabi ko sa inyo in the past, kailan ba yun? Mga ilang araw na actually last year pa na nahuli natin mismo ang Assistant Secretary ng Presidential Communications na si Patricia, na kung saan may conversation na nakarating sa akin na binabayaran si Calvo, okay? Yung mga tagapagtanggol nila, binabayaran galing sa pera ninyo. Galing sa pondo ng bayan. Walang ibang trolls o mga sinungaling o naglulustay ng pera, kundi isa yung Presidential Communications. Imbis na magulat sila ng kanilang mga achievements, paano man iulat nila? Puro kachipan. Okay? Puro kasinungalingan na achievements. So, ang gagawin nila para makontrol nila yung narrative, titirahin nila yung mga nag-uulat like you and me. So, yun, huling-huli na yung mga yan. Okay? Nahawak ko ang screenshot ng conversation na pinakita ko na yun sa inyo, na talagang puno-pundohan ni Bangag at ni Lisa ang mga trolls o yung mga firm para i-take down o atakihin tayo, mga palangga. Right? Shoutout kay Miss Cathy Binag, sabi ni Palangga, sabi ni Ronaldo. Ayan. Si Nak pala. Si Nak Gacha Girl. Thank you, Palangga. Okay? Ngayon, utod tirada. Okay, sabi ni Balitang Hitad. Alright? So, mga kababayan, so yun ang tirada nila ngayon. Dahil nga, dito, meron na naman tayo, di ba? Ito, pinakita ko sa inyo, yung 3 pages na ito, na kung saan, ay pinatunayan natin na talagang sinungaling at trolls nga itong gobyerno ni Bangag. Actually, yun ang pag-uusapan namin mamaya sa SMNI, dahil
ang pagkakaalam ko, nakarating na ito sa mga dapat makarating. Itong ating forensic result. Alright? So nakarating na sa mga dapat na makarating at na-spread na nila, di ba, ng bonggang-bongga, na-spread yun na, yung iba nanood sa kanila, ibig sabi ko nga, nasa inyo ng mga kamay, alright, ang nakasalalay. Alright? So authenticated, legit, sabi ni, si Palangga, pakipollow si, Kathy B. Sa'yo ba yan, Palangga? Say no to drugs. Ayan, I hope si Kathy yan, baka gumaya lang. Make sure, message mo ako Palangga sa WhatsApp kung ikaw yan, ha? Kasi, ang iba, ginagawa ka na ng YouTube channel. Tignan natin kung siya ngayon, kasi mag-message si Palangga. Okay? Tignan natin. Okay. Oh my God, may pasilip. Sabi ni Kathy, may pasilip na yung kaseksihan ka ba? Ikaw lang ba, Palangga? May pa-cleavage siyang hitad. Anyway, na-aksidente lang yung Palangga. Pero nung kabataan natin pareho, hindi rin naman ako pakakabog sa'yo, Palangga. Akala mo. Anyway, mga kababayan. So ngayon, dahil nga hindi alam, okay? Hindi alam na ng gobyernong Bangagay, dahil litong-lito na sila. Okay? Yeah, no, YouTube. So, litong-lito na sila. Siya daw yun. Say no to drugs. Okay. Si Kathy daw yun. Say follow niyo siya sa kanyang YouTube. Okay, papunta mo tayo kay Kathy kasi present siya ngayon. Alam mo, yung mga matatapang at ang katulad niya, katulad ni Agent Morales, yung mga nakakausap ko dito, I encourage them to speak up more. Actually, sobrang more yung, pareho sila. Sobrang more talaga yung mga sinabi nila at talagang tinaya din nila ang kanilang mga alindog dyan, lalo na sila ngayon ay nasa Pilipinas, di ba? Pero whether you are in the Philippines or here in abroad, pwede ka talagang ipagurgur ni Lisa gamit ang kanyang Romanian gurgurero. Okay? Yung kanyang Romanian gurgurero, alright? Sabi ni Pobreng Pinoy, salamat sa kaisugan, Miss Kathy. Kay Marivic Pinoy, thank you so much. So, ito na. Dahil hindi nila madibang-dibang si Kathy, di ba? Ilang days na. Linggo na, di ba? Linggo na. Gising pa kaming mga hitad, sabi ni Mount Chitong. Ronti, kamusta ka na? I'll see you in Vegas soon. Di ba? Present na mga hitad. So anyway, dahil hindi nila madibang-dibang, hindi sila makapag-release ng statement. Hindi nila mapasinungalingan yung sinabi ni Kathy. Kasama ang dalawang anak ni Bangag, di ba? Na sila ay mga addictus benedictus, kaya ang tagal nila mag-brainstorming. Ganon talaga yung mga Palangga. Ganon talaga yung mga Bangag hindi makapag-isip ng tama. So matagal makipag-brainstorming. Kaya naman, okay, madami nagmamahal sa'yo dito Palangga, Ayan, si Norman Fidel yun. Ayan, si Babes, ang dami nila. Protect Kathy, protect the Filipino people, protect the people. So anyway, dito nga sa analysis na ito, di ba, pinaliwanag ko na naman to sa inyo, na dumaan sa 4 na klaseng analysis nga, itong video ni Bangag Jr. So hirap na hirap sila ngayon, di ba, kasi yung kaya lang nilang gawin, tenga-tenga, mga kuning-kuning ng tenga-tenga, puro tenga. So kagabi pinakita natin kung kaano kabangag itong si Avalos. Actually lahat sila na pinagtatakpan. Okay, pinagtatakpan ang pagiging addictus benedictus ng gobyernong ito. Okay, sabi ni shout out Maisog International Hong Kong, sabi ni Ana Kanaman. Okay, alam niyo bang malapit na? Okay? Dahil may nakarating na mensahe sa akin galing sa kamag-anak ng mga Bangag sa Visayas. Naalala ninyo yung sinasabi ko sa inyo na ERQ na kamag-anak nila na I hope magsalita ka, Miss ba, Mister? Miss and Mister. I hope magsalita siya. Itong si ERQ na siya man ay biniktima ni Lisa at inabutan siya ng pulburon. Okay? Maliban kay ERQ na panibagong kamag-anak nito, ito babasahin ko ng bonggang-bongga. Nag-aalala daw sila kay Bangag kasi kahit paano kamag-anak pa nila yun. Okay? Nag-aalala sila kaya ang sabi, kababay, mga Palangga, ito sabi ng actually nakalagay dito sa ang nakalagay dito sa kanyang dito sa pangalan niya sa phone ko is
PA Romualdez. Puting ahas Romualdez. Alright. So ngayon, mga kababayan, sinad niya sa akin actually yung bill na sinusulong ni Pulong Duterte, no? Ni Congressman Pulong Duterte, na kung saan itong bill na ito ay dapat lahat ng kakandidato at ang mga appointed at yung mga tatakbo or yung mismo nakaupo na ay dadaan sa pulburon test o sa hair follicle test. Randomly, kapag sila ay nakaupo na and even before sila ay tumakbo sa kung ano man ang pwesto nila. So, kasama dito ang presidente. And this is gonna be historical kapag ito ay nasa batas na ito. Kasi ang motivation ng batas na ito is not really political, kundi para sa mamamayang Pilipino dahil sa panahon ngayon ay meron kayong adictus benedictus na presidente. Diba, ginagabayan nyo nga ang inyong mga anak. Anak, lumayo ka sa bisyo. Anak, iwasan mo yung ganitong klaseng barkada o malulong ka sa bisyo. Kasi diba, ang pangarap natin sa ating mga anak ay mag-aral silang mabuti, magkaroon sila ng maayos na trabaho later on o negosyo, then magpamilya sila, then ipapasa nila yung torch sa kanilang mga anak, yung kabutihan. Pero kayo dyan sa Pilipinas, pilit parang nagbubulag-bulagan, parang okay lang sa inyo na mayroon kayong adictus benedictus na presidente. So you have to weigh things, you have to talk to yourself and to your heart, timbangin niyo yung puso ninyo. Lalo na yung mga, sabi ko nga, lahat kayo, whether you are kahit saan man kayong religious group na belong, or kayo man ay taong gobyerno, timbangin ninyo. Harap-harapan nyo na nakikita ninyo na ando doon na lahat. Andiyan na ebidensya, manifestations and everything. The way na magsalita si Bangag na, buti sana yung utal-utal niya, may defect lang siya. Kasi maintindihan mo, di ba? Maintindihan mo na may mga tao na may problema sila sa speaking. Pero si Bangag Jr., wala siyang problema sa speaking dahil the way siya magsalita because of sa kanyang pagiging addictus benedictus. So sabi ko, timbangin ninyo. Kaya ito yung kamag-anak nag-message sa akin. So pinorward sa akin itong mga actually pinorward niya yung bill ni Congressman Pulong Duterte. Ang sabi niya dito, nakita mo na ba itong bill na to? Sabi niya na mandatory pulburon testing for elected officials, including the president. Hindi ako sumagot doon. Nag-send siya ng mga picture. Sabi niya, in our opinion, sabi niya, family daw nila, sabi niya, at the end of BBS term or sooner, sabi niya, he'd better leave the country. Because, sabi niya, they're going after him for many crimes. Kamag-anak niya na to. Ang pangalan dito sa phone ko, PA Romualdez. Okay? Puting ahas Romualdez. Nag-aalala sila. Actually, matagal ko na itong ka-chika boom-boom eh. Itong taong ito. Somehow, kasi kadugo nila, nag-aalala daw sila, pero dapat managot siya sa crime niya. Like, sabi dito, money laundering, smuggling, misuse of government funds, at drug smuggling, at lastly, sabi niya, yung addiction niya. Alam namin, sabi niya dito, alam namin at ng buong pamilya na noon pa ay addictus benedictus talaga si Bonget. Okay? Addictus benedictus. Sabi niya, his opponents, kung sino man yung opponents na minimin niya, sabi niya, maybe, sabi niya, will ask the ICC to indict him, okay, because of those crimes. Kaya huwag kayo siguro kamag-anak nyo na to mismo. Okay? Hindi kayo ang Diyos. Sino ba nagsabi niya na hindi kayo ang Diyos? I think si Basti ba? Or I forgot. But anyway, sabi dito, mga kababayan, sabi niya, his attacks, sabi dito, kamag-anak, his attacks against the Dutertes will backfire. Wala utang na loob. Daming yan sa mga kamag-anak nila. Actually, hindi lang to isang puting ahas Romualdez. Sabi niya, walang utang na loob. Malungkot kami na mga kamag-anak niya. Alright?
So, according to okay? Ano to, politiko yung sinabi niya. Ayoko na lang paggitin kasi malaman niyo kung sino. Sabi niya, according to the government is run by criminal minds. Okay? Sabi niya, sabi niya, the government, saan na yan? The government is run by criminal minds. It's so sad kasi binigyan na sila ng second chance, okay? To prove themselves at to redeem their names, sabi niya. Pero binaliwala niya. Sabi niya, sabi niya dito, I hope lisanin niya na yung Pilipinas. So anyway, mga palangga. So, mismo yung kamag-anak nila ay nakikita ito. At mismo si Amy Marcos ay nakikita ito. Diba? And, wala na kayong tiwala kay Amy Marcos. Alam ko naman na tayo sinasabi niya, ito yung manggagamit, mangbubudol din. Totoo naman, dahil binudol tayo, dahil alam niya yung kapatid niya, Adictus Benedictus. Kaya nga, ang hamon ninyo, binabasa ako dyan na, kung totoo si Amy, okay, kung totoong siya ay talagang gusto niyang i-redeem ang pangalan niya, mismo siya ang magpangalan sa kanyang kapatid na Adictus Benedictus kasi nga, mismo itong kamag-anak, hindi nga ito kapatid nakikita nila. Diba, kinuwento ko sa inyo doon sa Makiki, Hawaii, inanap pa si Bangag Jr. nung dying na yung kanyang tatay, si Marcos Sr. kasi nagbabangag pa. Inanap pa siya kung saan-saan. Dying yung tatay niya, kung saan-saan nagpa-party, kung saan sumisinghot. At napag-alaman ko, ito panibago panibagong information. Alam nyo ba, nung palang nag-aaral si Kuting, okay, sa Amerika, meron talaga palang sakit ito. Klepto. Tanong kaya natin sa Voltes 5 kung ilan ang mga ninakaw ni Bangag Jr. nung sila ay kabataan pa. Imagine mo, nung time na yon, okay? Nung time na yon, sabi ko sa mga putikas natin, hindi basta-basta ka mag-anak pa. So, Marcos Jr., nakikinig ka, di ba? Ito yung mga tirada nyo sa amin. Gusto nyo kaming ibagsak dito sa social. Hindi kayo magwawagi. Ito tirada ko sa inyo. Talagang nasa dugo mo na yung kawatan. Noon, na nagbabangag sila, kasi mga kasama niya, imagine mo, mga Voltes 5, mga katulad na lamang, yung isa sa, yung ex-partner ni Cathy Binag, di ba? Mayaman yan sa okay? Mayaman sa Davao, di ba? So, ayon sa aking source, dito sa mga kamag-anak, talagang nilalabas na nila yung mga ginagawa nitong bangag na noon pa lang pala kawatan na talaga ito si Bangag Jr. Kasi pag wala daw siyang pangpulburon ay ninanakawan niya mismo yung kaibigan niya. Di ba? Ninakawan niya mismo yung kanyang mga kaibigan. Kasi mismo yung confidential informant Di ba? I hope magsalita si Agent Morales soon. Pero kasi nakarating sa akin talaga sa akin, not from Morales, it was certain Daza. I don't know kung babae o lalaki, pero certain Daza yung nag-report sa kanya doon sa PIDEA na siya ay Adictus Benedictus. Kaso pinagtatakpan pa ng mga ito. Pinagtatakpan nila, nalulubog na kayo. Okay? Nalulubog na kayo sa usali ng kahirapan. At napag-alaman ko din, ito very, very reliable information. Mas segue tayo. Tungkol dito kay Percy Lapid. Okay? Ang mastermind dito, walang iba, kundi si Bangag at si Lisa Tanas, ang gobyerno nila. Sila ang nagpatsugi dyan nagpagurgor kay Percy Lapid. Okay? I hope yung mismong immediate family ni Percy Lapid will speak up soon. I challenge them. Nananawagan tayo kung may nanonood sa kamag-anak ni Percy Lapid. Okay? At ngayon ay nasa safe place na sila actually, yung mga kamag-anak. Kasi tina-target din sila. Sino ang ta-target? Sino ang ta-target sa pamilya ni Percy Lapid? Hindi ba ang gobyerno? Kasi kung kayo, ako, hindi ko siya pinafollow noon, di ba? So, binalikan ko yung kanyang mga videos. Sobra yung atake, ni Percy Lapid nung panahon ni Pangulong Duterte. Yung iba naman na atake niya ay very reasonable kasi totoo naman na nung panahon ni Pangulong Duterte, meron naman din talagang inapoint si Pangulong Duterte na kawatan na yung iba doon pinagtatanggal niya. And we have to, put that in mind
mga kababayan, walang zero, hindi perfect yung gobyerno ni Pangulong Duterte. Pero at least yung mga pulboronic, yung mga tax evader, ayun mga inunan niya. Yun yung mga nakita ko doon sa vlog ni Percy Lapid. Pero nga pinaintindi ko sa inyo, balikan ninyo kung talagang kayo ay mayroong time, mga kababayan, August pa lang, kung nag-expose ako ng smuggling. Tanda-tanda ko, yung nakatanggap ako ng information mula sa Puting Ahas. Tapos December, kung di ako nagkakamali, after Christmas. Kasi yun yung tumaas yung sibuyas, remember that? Yung pina-viral natin na Bonina, cooperative na binili ng gobyernong ito, ang sibuyas ng 100 plus lang, 170, tapos 170. Binili nila ng 500 plus, 530 yata, yung yung per kilo na sibuyas, tapos binenta nila ng 170 pesos para kunwari mataas ang presyo ng sibuyas, at ngayon kasabot na yung mga smuggler, tulad nila Michael Ma, di ba? Yung pamilya ni Lisa Tanas, andyan si Michael Ma Martin Araneta, na pinangalanan ni Clarita Carlos yan sa kanyang, hindi niya pinangalanan, hindi niya binigay doon sa sulat na nakarating sa akin, yung kanyang letter doon kaya, binasa ko na yun sa inyo. But ganun pa man, grabe yung pag-criticize ni the late Percy Lapid dito sa mga bangag na ito. Smuggling yung unang Agosto pa lang of 2022, grabe ang terada ni Tony Percy. Kaya ngayon, pinategi siya. Kaya itong mga dilawan na ito, kung talagang gusto niyong bigyan ng hustisya, yung mga tumutulong dyan sa family ni Percy Lapid, kung gusto niyo siya bigyan ng hustisya, dig in deeper pa kayo. Dahil ang kasabwat nito ay bangag na gobyerno. Why? Di ba recently kahapon dyan, na kesyo ng laban daw itong kasabwat doon sa pagpaslang yung nag-act na driver during that time, na puro pulis lang ang nagsasalita. Pwede kasi mangyari na, kunyari may pulis na doon, tapos general na nila, tapos tututukan nila yung mga pamilya, sabihin nyo nagpatiwakal. Kasi wala tayong proper forensic investigation, o wala tayong matino na NBI. Wala tayong matinong SOCO, wala tayong matinong pulis, kasi sila mismo ang nanggigipit. Paano i-imbestigahan yun? Kung yun ba talaga certain, was it I forgot the name, yung napatay, Rolly ba? Comment kayo dyan. Paano natin ma-secure kung yun talaga ang kasabwat? Kasi ang nagsasalita, isa lang. Yung gobyerno lang. Wala talaga yung mga biktima. Baka tinutukan nila, sige sabihin nyo, nagpatiwakal. Di ba si Solweta, ganun, tinatake sa puso. Yung pattern na yon, coming yan mismo doon sa CCTV ni Morales na si Lisa Matos at itong si Umar. Okay? Ay may kinausap na si Picoy, okay, nakausapin si Morales na huwag na mag-testify sa Senate dahil magbayaran na lang siya, dahil kung hindi, pwede siyang atakin sa puso or sa gasaan. Remember that? So the pattern is very Lisa Smugs and very bangag. So hindi natin alam, di ba? Yung itong nagurgur ngayon, baka sila lang din ang gumurgur. Paano mo paniniwalaan, mga kababayan, ang FBI, ang pulis, kung mismo sila ang nangaharas sa KOJC members, sila ang nangaharas sa mga nagrarally, mga hakbang na maisog, sila Mother Pebbles Talakera, dyan sa EDSA, di ba? Every Friday, nandiyan dyan sila. Pinapaano sila ng mga pulis, pinapahawa sila. So, anong pattern to? This is very Lisa Smugs, very dugyot, very bangag, very gorgorero. Tapos, ibibintang, dito kay Bantag, di ba, yun ang una kaagad nilang doon kaagad ang unang tirada nila, pinagbintangan na nga nila doon si Bantag, na kesyo ganito, kesyo ganyan. Yung pala, di ba, itong si, Katapang, mga palangga, yun yung gumawa ng nakita nyo naman yun, di ba, nagtanim ng red horse, nagtanim ng kabayo doon, para kunyari, ibintang na may kabayo si Bantag, tapos yung mga red horse, pinapabayaan na nakakapasok, o kung ano pang ibang mga pinupus dito sa bilibid, pero yung pala, sila ang may gawa, tinatamnan nila. So ngayon, balik tayo dito, iikot natin, pabalik dito kay Percy Lapid. Panahon ni Duterte, masayang-masaya si Percy Lapid, kasama ang kanyang pamilya, kahit bumabati ko siya, panahon ni Duterte. Pagpasok pa lang ni Duterte, binabati gusto niya, kung gusto siyang gurgurin ng pamunuan ni Duterte, kung talagang gusto siyang gurgurin, bakit hindi siya ginurgur? Nasagutin ko yan kung bakit hindi siya nagurgur sa panahon ni Duterte.
Kasi siya ay matalas lang ang kanyang bibig katulad ko, merong katotohanan ang sinabi niya. Pero si Kapper Silapid ay hindi smuggler, hindi kawatan, hindi tax evader, at hindi sanggano. Kaya buhay siya nung panahon ni Pangulong Duterte. Sino ba ang nangamatay? Sino ba ang nagurgur nung panahon ni Duterte, yung mga totoong nanlaban? Hindi ba ang mga sangkot sa pulboron? Di ba? Andyan pa, nakakulong, baka palayain na naman yan nila Lisa Tanas. Alam mo, kailangan nating talagang tutukan ito mga bangag na ito na mapalayas na very, very soon. Right? Ngayon, mga kababayan, sa panahon ni Duterte, buhay si Percy, sa panahon ni Bangag, 3 months lang. O, kailan siya nag-assume? June 30? July, August, June 30, July, August, September, October, namatay si Kapper, so just 3 months, ginurgur siya. Dahil siya ay nag-criticize na si Lisa Tanas, sinabi ni Percy na ang behind nitong mga smuggling, lalo na itong smuggling din sa custom, ay ang pamilya ni Lisa Tanas na mga Araneta. Sinabi ni Percy yan, huli ko na nga lang nalaman dahil, sabi ko nga sa inyo, December of 2022, si Percy ay pagpasok pa lang ng mga bangag. Ang mga puting ahas siya pala ay naunang gumapang sa kanya. Pero bakit siya buhay? Ito na lang mga kababayan, bakit buhay si Percy Lapid? Bakit pag upo-upo ni Kuting ay naggurgur siya? Di ba the same pattern na gusto nilang gawin sa akin? Kaya sila may mga fabricated crime dyan sa Pilipinas. Nag-fabricate sila ng address na alam ni Lisa Tanas na ang residence ko ay dito sa Jamaica. Pero nag-fabricate sila ng story kasi just in case na pag-apak ko ng Pilipinas, gugurgurin nila ako. Whether magpiyansa ako, yan ang target nila. Gurgurin si Maharlika para wala na pong magsalita sa inyo. Wala nang isang matapang katulad ni, well, anyway, andyan naman si Cathy Binag. Sabi ko nga, kung magurgur man ako, ang Diyos ay hindi papayagan na mangyari yun. Kung meron mang magurgur, dapat sila. But I'm so happy, kaya nga sabi ko din sa mga to, kila Agent Morales, kila Cathy Binag, sabi ko, you guys speak up. Maging active kayo. You have to be active sa social media. We need people like you. Kasi syempre, pag napagod ako ng konti, sila mag-take over, di ba? So, yun yung sinasabi ko sa inyo, buhay na buhay at masaya si Percy. Pero sa panahon ni Kuting, niligwak siya. Tapos kung sino-sinong pinagbibintangan ng mga Jotang Geneves. And the pattern is very Lisa Smugs. Eto din ang gusto. Okay. Bakit? Okay? Bakit itong mga trolls nila, eto yung mga bayaran nila, even politicians, even etong mga inappoint ni Kuting. Iyan, tignan mo si Katrina Ponce na hindi dating pulboronic din na anak ni Enrile. Mismo sinabi ni Enrile na mga anak niya ay drogista. Gumagamit ng pulboron. Tatay niya mismo nagsabi, di ba? Huwag daw makinig kay Maharlika, kay Sas, kasi daw ako ay ng China, spy or what, kasabot ng China. That was many months ago. O may naiparesent pa sila sa inyo na ako nakipagsabuatan sa China? Wala, di ba? And now, anong gagawin nila? The ultimate solution para sa kanila ay gurgurin ang mga nagsasata, gurgurin si Maharlika. Pero, hindi sila makagalaw ngayon, hindi rin nila magurgur si Agent Morales. Kasi, natatakot din sila na mag-backfire sa kanila. Baka mas mapabilis ang pagtanggal sa kanila. Takot din sila, hindi sa takot Actually, kaya nilang manggurgur. Nag-strategy sila na gurgurin si Cathy Binag. Kasi, ang USB gumagapang na. Parating na dito. Diba? Parating na ng bonggang-bongga. So, kaya ganon, mga palangga, kaya ganon yung kanilang ganon yung kanilang mga tirada to destroy. You cannot destroy us. Paano mo i-destroy si Cathy? Diba? Yung mga alta-altahan. Hoy, kayo mga alta-altahan sa Forbes pack, hindi naman lahat, Kasi marami naman ng mga mababait dyan ng mga alta. Shoutout sa mga babae, tunay na mayaman, na nagsumikap, o, they're old rich or something, na they're doing business lang, na hindi sila kasabwat ng mga kawatan na ito. So ngayon, nagagalit sila kay Cathy, nakarating sa akin. Actually, ang nag-text sa akin yung P.A. Romualdez
Nagagalit sila na ito daw si Cathy, yun na dapat hindi paniwalaan kasi hindi naman siya kabilang sa mga alta. Siya ay parang ang tawag, hampas din, no? Hampas soil. Palangga, hampasin natin sila ng soil. Pero ang point dito, yun ba ang basihan ng pagtingin ng credibility ng isang tao? Kung mahirap ka, do not belong to the alta sosyedad, hindi ka dapat pagkatiwalaan. Jutang naman yung mga sinasabi nating alta sosyedad, mga bangag, mga pulboronik, nagbo-buffet ng pulboron. Tapos sisirain nila na sisiraan. Ang tirada nila ngayon kay Cathy, ay sa akin, Diyos ko, obvious naman, for 2 years ako nangangakak dito, lahat ng tirada na sa akin, di ba, nandiyan na lahat, pero kaya ba nilang pabagsakin ng isang taong hindi bayaran ng prinsipyo? Kaya ba nilang pabagsakin ang taong itinataya ang buhay sa ngalan ng katotohanan? Hindi. Kasi kung nagsisinungaling si Marlica for 2 years, wala kayo dito ngayon. Hindi kayo magpapaniwala saan. Wala yan. Walang kwenta yan. Diba? But nakikita nyo, tuloy-tuloy, non-stop yung expose natin. Nagkamali ba ako sa inyo nung sinabi ko na yung kay Pastor Gibuloy, kay Pangulong Duterte, nilikwak sila yung kanilang mga program, station and everything. And Inday Sara, di ba? Kaya nga nung last year pa, sabi ko, Inday, nako, magsalta ka na, Day. Naiinis na kami, Day, di ba? Do you think Inday Sara will just pick up, mangyayari yung kay Inday na mag-resign siya sa DepEd, din may mga ganyan siya patutsyada, kung wala siyang basihan? Vice President yan, abogada pa. Okay, at nakasama nila ng mas madalas. Ako kasi during inauguration lang ako, yung mga ilang pagkakataon lang. Pero Inday, siya yung buhay na witness. At hindi lang buhay na witness, Vice President. Alam niya kung ano yung mga tirada. At kung may puting ahas ako, mas may puting ahas yan. May mga intel yan. Ano ang point na gusto kong sabihin sa inyo? Kung ako po ay gumawa lang ng kwento, gusto lang magpa-cute sa inyo, actually hindi ko na kailangan gumawa ng kwento para magpa-cute sa inyo. Diba? Sana nag-ano na lang ako, nagpaka-bold star na lang ako dito. Diba? Yan, tinakpan na natin, baka maano kayo. Yan, takpan na natin kasi may message sa okay, nakaka-distract. Okay? So anyway, mga palangga. Okay? Sabi ni Palangga, yes, tama ka Palangga, naging follower mo ako ng 4 years, sabi ni Mimi Kulit. Thank you Palangga. And I'm vlogging now for 9 years na. Thank you. Kasi, kahit anong gawin, ganito yan. Bigyan ko kayo ng tamang konting minuto na lang. Kasi may interview ako, lipat kayo sa SMNI. Okay, mga 5 minutes. So, ganito yan mga Palangga. Ang isang tao, let's say, gusto mo lang manira. Gusto ko sirain si Pedro o si Marcos. Mag-iimbento ko na na siya ay addictus benedictus. Hindi ka magsa-stand. Believe me. Hindi ka tatagal sa mundo, kahit sa ang mundo, social media o sa community, kung ikaw ay gumawa lang ng kwento. Diba? May basihan lahat. Remember, when I started talking, pulburon video, pulburon, since 2022, ano ang ginagawa ng mga hitad sa akin? Ng mga bitter, ng mga trolls, wala yan si Marlica, ini-etchos lang kayo, may mapag-usapan lang. Gusto niya lang ng views. Pulburon. Wala namang pulburon video, di ba? Di ba? O sino? Marami nagsabi ng ganon. Pero tumigil ba ako sa kakasabi sa inyo? No. Merong pulburon video. Meron. Kasi nga, 2022, alam ko na may pulburon video, pero wala pa sa mga kamay ko. I told you about, sabi ko nga sa inyo, kung may maglalabas niyan, hindi ako kayo. Pero dahil nakakagigil yung pambubudol sa inyo, so I decided na, sige, ako na gurgurin, total. Ang dami ko ng expose, di ba? Kaysa may hantingin pa silang ibang tao, total, hinahanting na din naman nila ako. Di ako na lang nahantingin nyo lahat. Diba? Spare na natin yung mga, ang ating mga puting ahas. Kasi ang yung mga puting ahas, nagtitiwala sila kahit dahil hindi ko sila ibibenta. Dahil kung pera lang ang gusto ko, ulit-ulitin ko, nasa kipay na ako ni Lisa Tanas. Pwede na ako sa kanya, mag-kiss ass o kiss-kipay para magkaroon ng pera. Yung mga taong dumikit sa akin, ako sa Pilipinas, akala naman nila matutulungan ko sila sa appointment. They offer them millions. If you have that kind of opportunity,
baka yung mga, yung mga budol dito gagawin nyo. Pero pinili ko ba yung landas na yan? No. Kasi, kung pipiliin ko yan, ang landas na yan, ako na minumura nyo ngayon ng, magdanakaw ka, magdanakaw. Pero yung iba, you're free naman to mura-mura me. Di ba? Papakonyo-konyo, no? You're free naman to mura-mura me. Wala naman tayong problema kasi talaga, yung mga trolls o mga bayaran nila, yun yung kanilang rule. Para i-distract ako, i-destroy ako. Pero sabi ko nga, hindi nyo madidestroy ang mga nagsasabi na totoo katulad kay Cathy Binag, katulad kay Morales. Kasi sila ay mga buhay na witness. At napag-match o nag-corroborate ang testimonya ni Morales at ni Binag. See? Ano, titirahin tayo, gusto tayong gurgurin. Diba? Gusto tayong gurgurin na lang nila ng bongga-bongga. Papayag ba kayo? No! Dito tayo magkakatalo na lahat ng sinabi ko noong 2022 na si Bangag Jr. ay addictus benedictus. Right? Ayan ang figure 4. Figure 4, at the final conclusion, okay, na ang video ay hindi na-tampered o hindi na-edit at lahat based on the 4 methods. 4 na methods ng pag-analisa ng video yon ay bangag is authenticated. Authenticated bangag. At sabi ko nga sa inyo, yung forensic expert ay willing to testify sa korte in case na kailanganin siya. Kasi certain legit yan company na. It's a big company here in America, mga palangga. So yun yung sinasabi ko sa inyo, mga hitad. Okay, hindi pa naman ako inakulit ng seminar, baka nag-i-intro pa sila. Tingnan natin. Okay. Pasok na daw ako sa Zoom. Okay, lipat tayo sa SMNI, okay? I'll see you again later. This is your Fair Lady, Maharlika. Tuloy ang chika mamaya. Thank you.